Noong unang siglo, sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia na tinawag sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Cristo. Subalit ipinagpauna ng Panginoong Hesukristo na babangon ang maraming bulaan o hindi tunay na mangangaral na magliligaw sa kanyang mga alagad na magbubunga ng pagtalikod sa pananampalataya. Ipinagpauna rin ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya ay papatayin. Bagamat ang Iglesia ni Cristo na itinatag noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya, magkagayunman ay ipinagpauna ng Panginoong Hesukristo na meron pa siyang ibang mga tupa o mga alagad at sila'y magiging isang kawan. Ayon sa mga apostol, sila ay magmumula sa malayong panahon at dako. Itong ipinagpauna sa aklat ng Propeta Isayas na mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Natupad ang mga ulang ito ng banal na kasulatan sa bansang Pilipinas na nasa malayong silangan na binubuo ng mga pulo. Ang panahon naman ng paglitaw ng mga lingkod ng Diyos mula sa malayong silangan o Pilipinas ay panahong mga wakas ng lupa o panahong malapit na ang wakas ng sanlibutan. Pangunahin sa mga palatandaang ipinagpauna ng Panginoon Jesucristo na magaganap sa panahong ito ay ang digmaang aalingaw-ngaw at kasasangkutan ng mga bansa. Nangyari ito nang sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong July 27, 1914. Natupad din ang hula tungkol sa petsa ng paglitaw ng Iglesia dahil sa mismong araw na iyon, July 27, 1914, kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig ay ang pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaang Pilipinas sa pangunguna ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Nagsimula sa hamak na kalagayan, subalit ayon pa rin sa itinakda ng hula mula sa Biblia, ay palalakasin at tutulungan ng Panginoong Diyos ang sugo sa mga huling araw at ang naging bunga ng kanyang pangangaral, ang Iglesia ni Cristo na bumangon sa Pilipinas. Maraming nagtangka na ito'y usigin at pigilan, subalit dahil sa ito'y panukala at hawak ng Diyos, di nila ito nahahadlangan. Walang patlang ang pagtupad ng Diyos sa pangakong pagtulong at pagpapalakas Iglesia ni Cristo, kung kaya't parada ng tagumpay ang inani nito kahit pa sa napakahirap na pagsisimula. Ayon pa rin sa itinakda ng hula ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo na nagmula sa malayong silangan o Pilipinas ay makararating sa malayong kanluran. Nagsimulang matupad ito ng pangunahan ng kapatid ni Iranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, taong 1968, ang pagsambang kongregasyonal sa Hawaii at California na bawang nasa malayong kanluran. Ang pagsisimulang ito ng Iglesia ni Cristo sa malayong kanluran o Far West ang naging hudyan ng paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa kasalukuyan, sa panahon ng pamamahala ng kapatid ni Eduardo V. Manalo, ay lalong nasaksihan ang paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo.
148 na mga bansa at teritoryo na ang narating ng Iglesia ni Cristo. Natupad din ang pangakong pagpapalakas ng Panginoong Diyos sa gawaing pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Lalong dumami ang mga taong tumanggap sa katotohanan ng aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kahayagan nitong mga nakaraang taon ay mahigit na 1,200 mga dating tagapangaral o lider ng iba't ibang relihiyon ang umanib na sa Iglesia ni Cristo. Sa loob din ng halos isang dekada ay halos 4,000 ang naitalagang bagong ministro sa Iglesia ni Cristo. Sila ay karagdagang malalakas na katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa patuloy na pangangalaga sa mga kahit at pagpapalaganap ng pananampalataya. Hayag din ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan na nakapagbibigay ng kalungkuran sa Kanya. Bawat taon ay daan-daan ang gusaling sambahan ang natatapos. Sa loob ng halos isang dekada, mahigit na sa 3,000 na mga gusaling sambahan ang naipatayo. May mga pagkakataon din na ang Iglesia ni Cristo ang nakakabili ng mga nagsarang gusali at simbahan sa iba't ibang bansa. Isinasaayos ang mga gusali ito upang maging angkop na pagtausan ng mga pagtitipon at pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Nagpapatuloy din ang Iglesia ni Cristo sa pagbili ng mga property upang sa mga darating na panahon ay mapagtausan ng malalaking gawain. Maging sa larangan ng pagtulong at paglingap sa mga taong nangangailangan dahil sa kahirapan ng pamumuhay ay tuloy-tuloy ang proyekto ng Iglesia ni Cristo. Ito'y masasaksihan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon ding long-term projects for livelihood. Kabilang sa mga ito ang garment factories, may mga naitatag ring eco-farming sites, sa nagdaang taon ay binuksan ang proyekto sa South Africa. Nagpatayo rin ng libreng pabahay para sa mga nagtatrabaho rito. Ang housing project dito ay karagdagan lamang sa mga naunang proyekto ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa malalaking istruktura ay ang ipinatayo sa Ciudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan.
rin ng Biblia na ang mga tagumpay ng iglesia ay makikita ng mga bansa at mga lider nito. Ang hulang ito ay natupad tulad ng mga naunang pangako ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. The Iglesia Ni Cristo, INC, is a committed group of individuals who have decided to fulfill their pledge in extending help through aid and services, promoting education, socioeconomic well-being, environmental awareness, and health improvement. They do this through partnering up with local governments, community establishments, Aid for Humanity programs, and through Christian family organizations of the Church of Christ. They work to serve others, and I am hoping that today my colleagues will join me in showing appreciation to INC's service to our province. Thank you. Greetings. As Mayor of the City of North Vancouver, I am pleased to extend my congratulations to the Iglesia Ni Cristo Church of Christ. For 4 decades in Calgary, you have strengthened your community and brought many Albertans together to grow in faith. I would like to thank you for the contributions your local congregation makes to our city, serving to bring people together and foster love for our neighbors. This church also exemplifies leadership and inclusiveness by continuing to reach out to the community. On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for a memorable celebration. Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. We want to appreciate the Church of Christ. It's about 2 years since you've been here. You've changed people's lives. You have created jobs. You are trying to assist to curb poverty. You know, you're doing what we cannot do as government. And we appreciate that because the people that are going to benefit, there's a lot of them. And we appreciate that a lot. I appreciate the contribution that they make to the strong bilateral relationship between Australia and the Philippines. So it's great that the INC congregations in Australia are playing that role. My visit to the Iglesia de Cristo now is opening more my understanding of how the Iglesia de Cristo works. And we hope that with this visit there will be an opportunity to enhance and expand the relationships of this religious community. Kulang ang panahon para maisaysay ang mga parada ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Subalit sa isang maikling pangungusap ay isang maliwanag. Lahat ng nangyayari sa Iglesia ni Cristo ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos. Upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Lahat ng pangako ng Diyos sa Iglesia ay tinupad niya at patuloy na tinutupad, sapagkat ito ang tunay na reliyong sa Diyos na dapat aniba ng lahat ng tao. Ito ang dahilan kung bakit patuloy namin kayong inaanyayahan. Loobin nawa ng Diyos na dito tayo magkasama-sama sa paglilingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo.